Madaling magmalinis sa harap ng podium ng Presidential Communications Office or PCO kapag may nagaganap na trahedya sa bansa. Ngunit ang magbato na mapangahas na akusasyon laban sa mga guro upang takpan ang kapalpakan ng sistema ay isang gawaing kasuklam-suklam. Sa naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mga kababayan, na mismong ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad at sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Hindi lamang niya hinamak ang propesyon ng kanyang yumaong ina. Nilapastangan niya ang milyon-milyong gurong Pilipino na tagasalo ng mga kulang at sirang pamilya. Yusek Castro, everyday naririnig namin ang defense mo na na-misinterpret ka lang o simple reminder lang daw ang statement mo. Yes, gasgas na ang palusot na yan. Look at yourself. Attorney Claire Castro, di ba? Ikaw ay isang abogado. At bilang isang member of the bar, your statements display a shocking lack of legal mastery and insight sa prinsipyo ng pananagutan under our legal system. Kung totoong abogado ka, you should be explaining this issue through a strict legal lens. Hindi yung nagbabato ka ng emosyonal at malawak na akusasyon sa national television. Mga kababayan, harapan natin ang katotohanan gamit ang batas, ang banal na kasulatan, at ang madidilim na realidad ng bansa natin ngayon. Under our law, ang mga paaralan ay hindi kailanman dinisenyo para maging primary factory ng moralidad ng isang bata. Suporta at support system lamang sila sa tahanan. Attorney Claire, let's deconstruct your flawed logic gamit ang ating legal framework. Una, pag-usapan natin ang principle of in loco parentis under the Family Code Article 218 at 219. Malinaw ang itinakda ng batas. Ang paaralan, ang administrasyon, at ang mga guro ay mayroon lamang substitute parental authority o kapangyarihang kahalili ng magulang habang ang bata ay nasa loob ng campus. Ayon sa Korte Suprema, sa sikat na kaso ng Santos versus Court of Appeals, ang kapangyarihang ito ay umiira lamang dahil ipinagkakatiwala ng mga magulang ang kanilang mga anak sa school sa limitadong oras. At the word substitute means my original. At ang original na iyon ay ang mga magulang. Ang mga guro ay hindi safety net ng mga kapabayaan sa disiplina na pinalaki sa loob ng sarili ninyong pamamahay. You cannot blame ma'am and sir sa sirang karakter na nabigong itanim ng mga magulang sa unang 7 taon ng buhay ng bata bago pumasok sila sa paaralan. Pangalawa, suriin natin ang primary duty of parents under the Family Code, Article 220. Ang batas, mga kababayan, ay hindi nagbibigay ng option. It commands. Obligasyon ng mga magulang na magbigay ng patnubay, magdisiplina sa abot ng makakaya at humubog sa moral at espiritual na pagkatao ng bata. Paulit-ulit nang nagbabala ang Supreme Court na ang parental neglect ay may kaakibat na malubhang accountability sa batas. Kapag ang isang bata ay lumaking walang galang at marahas, the first line of defense that failed is the family. Ang unang dapat usigin ay ang mga magulang na nagpabaya sa kanila, hindi ang gurong nakakaharap lang ng bata para sa iilang oras kada araw sa gitna ng klase na may 50 or more students. Pangatlo, tingnan natin ang civil liability under the Civil Code Article 218. Malinaw na isinaad dito na ang ama at kung sakaling wala siya, ang ina, ang direktang liable at may pananagutan sa mga pinsalang dulot ng kanyang mga anak o ng kanilang mga anak na minor de edad na kasama nila sa bahay. Napakasimple niyan, Attorney Castro. It is basic law. Ang batas mismo ang kumikilala na ang ugat ng pananagutan sa bawat pinsala, gulo at krimeng nagagawa ng isang minor de edad ay bumabalik sa tahanan kung saan sila kinukupkup at pinapakain. So, why redirect the public's frustration towards our schools? Gayong ang batas mismo ang humihila sa mga magulang sa upuan ng may sala. Pang-apat, isipin natin ang immunization na ibinigay ng Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344 na mas kilala bilang Pangilinan Law. Ito ang pinakamalaking cancer sa disiplinang ng kabataan ngayon. Alam ng mga kabataan, mga kababayan, na protektado sila ng husto under the law. Alam nila na kapag sila ay minor de edad, particular ang mga bago mag-15 taong gulang, sila ay ligtas sa pananagutang kriminal. Ano man ang kanilang gawin, ihahatid lamang sila sa DSWD para sa isang diversion program or
ibabalik sa mga magulang na nagpabaya rin naman sa kanila. This law shattered the youth's fear of authority. Kung ang mga minor de edad ngayon ay walang takot pumatay, magnakaw o mambastos, ito ay dahil tiniyak ng malalambot ninyong batas na walang rehas na naghihintay sa kanila. Ang gobyerno ang nagpasa ng batas na ito. Kaya bakit sa mga guro isisisi ang bunga ng kawalan ng disiplina na kayo rin naman ang gumawa sa pamagitan ng inyong mga system and legislation? Panlima, suriin natin ang mga safeguard sa ilalim ng Republic Act 4670 o ang Magna Carta for Public School Teachers. This is our Bible, attorney. Okay? This is our Bible, Attorney Claire. Sa Section 13, malinaw na pinaprotektahan ng mga guro laban sa mga arbitrary accusations at tinitiyak na ang kanilang kaligtasan at professional dignity ay dapat pangalagaan ng pamahalaan. So kapag ang isang mataas na opisyal na tulad mo, Attorney Claire, ay tumayo sa podium and denounces the moral integrity of educators, you are violating the very spirit of the Magna Carta. Sa halip na magbigay ng support at protektahan ang mga guro sa kahihiyan, ginawa mo pa silang scapegoats sa isang bumabagsak na sistema. Ngayon, suriin natin, Yusek Castro, ang mga karahasang naganap sa loob ng ating mga paaralan kamakailan. Okay? Alin sa mga ito ang itinuro ng mga guro? Incident 1. Ang pamamaril na naganap sa Ateneo de Zamboanga University nitong August 18, 2026. Isang grade 9 student ang nag-live stream sa social media habang binaril at napatay ang isang grade 10 student sa loob ng classroom. Bago ito umakyat sa ikalimang palapag para magpakamatay, ang ginamit na armas, isang high-caliber firearm ng kanyang sariling ama na isang customs police officer. So heto yung tanong. Sino ang nagturo ng kawalang modo at karasan dito? Ang guro ba na muntik ng tamaan ng bala habang nagtuturo o ang magulang who irresponsibly left a deadly weapon sa lugar na madaling makuha ng bata? Incident 2. Ang mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City noong July 22, 2026. Dalawang minor de edad, 14 at 15 ang nagpaulan ng bala sa loob ng campus na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Lumabas sa investigasyon ng authorities na ang mga bata ay nalubog sa mararahas na online games tulad ng Roblox. Kung saan, ginagaya ang pagpapasabog ng ulo at madugong karahasan. Ang 14 na anyos o ang 14 years old ay agad na nakaligtas sa kasong kriminal dahil sa proteksyon ng Pangilinan Law. Ang tanong, mga guro ba ang nag-download ng mararahas na laro sa cellphone ng bata? O ang mga magulang na walang pakialam kung anong demonyong kultura ang nilalamo ng utak ng kanilang mga anak gabi-gabi sa loob ng kanilang mga kwarto habang sila ay busy sa ibang bagay? Incident 3. Ang krimen sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija noong August 2025. Isang 18 taong gulang mga kababayan na mag-aaral ang bumaril sa ulo ng isang 15 taong gulang na kapwa-estudyante sa loob mismo ng silid-aralan dahil sa matinding selos at obsession. Bago rin ito napakamatay gamit ang isang illegal na paltik na baril. Ang tanong mga kababayan, paaralan ba ang nagturo ng crime passion? Kawalan ng emosyonal na kontrol at illegal na paghawak ng armas? O kawalan ng family foundation at bulok na kapaligiran sa labas na nagluwal ng mga kabataang walang takot pumatay? Incident 4. Ang karahasan sa Culayet High School sa Quezon City, kung saan isang grade 7 student ang sumaksak at napatay ang kanyang kapwa mag-aaral sa loob mismo ng campus dahil sa isang simpleng asaran. Lumabas sa investigasyon mga kababayan na ang bata ay nagmula sa isang deeply broken home at walang anumang guidance mula sa pamilya. Isama mo pa ang insidente sa isang university sa Maynila kung saan isang estudyante ang nagwala at nanakit ng kapwa niya mag-aaral gamit ang mahabang patalim dahil sa hindi maayos na anger issues. So sabihin mo sa amin, Attorney Claire Castro, itinuro ba sa curriculum na magdala ng kutsilyo at saktan ang mga kaklase? O ang kapalpakan ng kanilang mga homes ang nag-iwan sa kanila na tuluyang walang patnubay? Kung ang pag-uusapan natin ay ang pagbagsak ng moralidad at karakter, huwag mong idamay ang pangalan ng mga guro sa iyong mga walang kwentang teorya. Mukhang kulang ka rin sa pag-aaral sa banal na kasulatan, Yusek Castro. Nagsisimba ka ba?
Dahil hindi mo ata alam ang utos ng Diyos. You don't understand the divine layout and design of God para sa pamilya na nakasulat sa Biblia. Ano ang sabi sa Proverbs? Chapter 22, verse 6. Train up a child in a way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang kautosang ito ay direktang ibinigay ng Diyos sa mga magulang. Hindi sa mga guro. Hindi sa DepEd. At lalong hindi sa gobyerno. The home is the first school. At ang mga magulang ang unang guro. Kung ang produkto ng pamilya ay lumalabas na bastos, walang galang, at kriminal, ang pamunuan ng tahanan ang may malaking depekto. So huwag mong ihingi ng respeto sa publiko ang mga pamilyang hindi nagturo ng takot sa Diyos at simpleng kagandahang asal sa kanilang mga anak. At sabi din sa Ephesians chapter 6 verse 4, "And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord." What does it mean, Attorney Claire? Ibig sabihin yan, ang tungkulin sa pagdidisiplina ay isang sagrado at hindi pwedeng ipasang utos sa mga magulang. This is a non-negotiable mandate that cannot be outsourced. Kapag binaliktad mo ang sitwasyon at isinisi mo sa mga guro, nilalapastangan mo ang kaayusan ng Diyos at binibigyan mo ng lisensya ang mga irresponsableng magulang na maghugas kamay sa mga halimaw na sila naman ang nagpalaki. Gaya ng nakasulat sa Galatians chapter 6 verse 7. Anong sabi doon? Be not deceived. God is not mocked. For whosoever a man soweth, that shall be also reap. Ang marahas nating lipunan ngayon ay ang direktang ani ng malalambot na batas na inihasik ng gobyerno at ng ilang dekadang kapabayaan ng mga magulang. So huwag mong anihin ang bagyo ng karahasan ngayon. Tapos ang sisisihin mo ay ang mga gurong nagtatanim ng mabuting aral araw-araw sa kabila ng kakarampot na sahod at kawalan ng suporta mula sa pamahalaan. So, Attorney Claire, sino nga ba ang dapat makasalang sa paglilitis ng bayan ngayon? Here's the real list na dapat mong binabasa mula sa iyong podium. Una, ang mga irresponsableng magulang. Sila yung mga magulang who turned cellphones and the internet into digital babysitters at itinuring na libreng daycare ang mga paaralan. Sila yung walang oras magtanong kung kamusta na ang mental state ng anak nila. Pero may oras mag-amok at mag-demand sa opisina ng prinsipal kapag bumagsak ang kanilang irresponsableng anak. Pangalawa, ang lehislatura at ang gobyerno. Kayo. Kayo na mga nasa kapangyarihan ang patuloy na nagpapanatili sa mga batas na nag-aalis na pangil sa mga autoridad at guro na magdisiplina sa mga bata. Ngayon, kapag ang isang guro ay nagdisiplina o pinagsabihan ng isang pasaway na estudyante, agad silang tinatakot ng demanda sa ilalim ng Child Abuse Law o Republic Act 7610. Inalisan ninyo ang mga guro ng karapatang magdisiplina. Tinalian ninyo ang kanilang mga kamay sa loob ng classroom. Tapos, sisisihin ninyo sila ngayon kapag naging walang modo at marahas ang bata. What kind of twisted logic brewing inside the palace? Pangatlo, ang kulturang digital at social media platforms. Ang mga algorithm ng TikTok, YouTube, at mga mararahas na laro ang aktwal na humuhubog sa utak ng kabataan sa bawat segundo ng kanilang buhay. Hindi ang ilang minutong lecture sa classroom na madalas ay hindi naman pinapakinggan ng mga estudyanteng nakatutok ang mata sa kanilang mga screen. Oh. So, Jose Castro, ang mga guro sa pampublikong paaralan sa Pilipinas, ang pinakamalaking pinagsasamantalahan, pinaka-overworked at pinaka-underpaid na sektor sa ating lipunan. Sila na nga ang nag-aabono ng mga pambili ng papel, chalk. Sila ang gumagawa ng mga walang katuturang administrative reports. Sila ang nagtitiis sa mga silid-aralan na parang pugon sa init at sobrang siksikan. Tapos, gagawin mo pa silang scapegoat para sa isang pambansang krisis sa seguridad at moralidad. Ang sabihing may gurong nagtuturo ng kawalang modo dahil lamang sa ilang nakita mong video sa internet ay isang mapanganib, irresponsable at nakakadiring sweeping generalization. Kung may natitira ka pang moralidad at respeto sa propesyong nagpalaki sa'yo sa pamagitan ng iyong yumaong ina, lunukin mo ang iyong pride, bawiin mo ang iyong salita at humingi ka ng tawad sa bawat gurong Pilipino. Huwag mong gamitin ang kapangyarihan ng palasyo upang mang-api ng mga taong ang tanging kasalanan ay ibuhos ang kanilang buhay para turuan ang mga batang pinabayaan na ng kanilang mga sariling mga magulang at kinalimutan na ng kanilang gobyerno.